Naku, sobrang lakas at sobrang bigat na testigo nito, Kerwin Espinosa. Pagkatapos mangyari ito kay Kerwin, handang-handa na daw siya laban kay FBRRD. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nakalabas na ng ospital si mayoral candidate Kerwin Espinosa matapos ang paumaril sa kanya sa gitna ng kampanya sa Albuera, Leyte kahapon. Aminado si Espinosa na nangangamba siya para sa kanyang seguridad, lalo't 7 police on mo ang itinturing na persons of interest ng PNP. At sa gitna po niyan, may nilinaw rin si Espinosa sa mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Dahil sa rason ng seguridad ko, kasi ang involved na mga person of interest, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa Ormoc. Sir Kerwin, may nabanggit ka kanina na yung mga pulis may kinalaman dun sa war on drugs. Handa mo bang testify yan sa ICC kung sakasakali? Sa ngayon, sa nangyari sa akin, handang-handa ako. Kahit na anong mangyari, lalo na para mabigyan ng hustisya ang aking ama. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Handang-handa na raw si Kerwin Espinosa versus Duterte sa pagtestigo sa ICC. Naku, sobrang lakas at sobrang bigat ng testigo na ito. May mga kwento na masyadong delikado para pag-usapan, pero ito, hindi lang kwento, isa itong pagsabog ng katotohanan. Teka, kilala mo ba kung sino ang handang humarap? Kahit buhay pa niya ang kapalit. Pero bago natin sabihin kung sino, tanungin mo muna ang sarili mo, handa ka ba sa katotohanan na hindi mo akalaing lalabas? Kasi kung hindi mo tatapusin ito kaibigan, baka ikaw pa ang maiwan sa dilim. Sa isang live stream, oo, live mismo, isang pangalan ang muling lumitaw. Matagal na siyang tahimik, pero ngayon, handang-handa na daw siyang sumabog. Kerwin Espinosa, dati self-confessed drug lord, ngayon posibleng pinakamatinding testigo laban sa dating Pangulo mismo, si Rodrigo Duterte. Pero teka, hindi lang basta siya nagsalita, may dahilan, at hindi ito simpleng drama. Noong Huwebes ng gabi, habang nangangampanya si Kerwin sa Albuera, Leyte, boom! May tangkang pumatay sa kanya. Pero hindi lang siya ang nadamay, ang kanyang kapatid na si Mariel, kasama sa kanyang political slate ay sugutan. Isang minor de edad din ang nadamay. At kung iniisip mong random lang yan, hindi. 7 pulis ng Ormoc City, 2 opisyal na persons of interest, tinanggal sa pwesto, iniimbestigahan. Hindi ito aksidente, hindi rin ito basta aberya, ito ay isang babala. Pero bakit nga ba? Bakit si Kerwin ngayon ay biglang naglalantad ng sarili? Ito ang matinding dahilan. Ang kanyang ama, dating Albuera Mayor, Rolando Espinosa Sr. ay napatay sa loob ng kulungan noong 2016 sa isang raid ng mga operatiba ng CIDG. Pero ang tanong, paano ka papatayin sa loob ng selda? Hindi ba't dapat doon kaligtas? Ang sagot ni Kerwin, hindi na raw siya papayag na ang ganitong klaseng kasinungalingan ay mananahimik. At ngayon, matapos ang lahat ng ito, kahit anong mangyari, I am ready. Yan ang linya ni Kerwin sa harap ng kamera. Handa na siyang tumistigo laban kay Duterte sa International Criminal Court. Hindi lang ito laban para sa hustisya kaibigan. Ito ay laban ng isang anak na ninakawan daw ng ama. Pero bakit ngayon? Iba ang takot na nararamdaman ng marami sa pangalan ni Kerwin noon. Pero ngayon, takot ang sistema sa kanya. Dati siyang nasa ilalim, ngayon siyang may hawak ng baraha. At isa sa barahang iyon, maaaring bumagsak sa dating Pangulo.
Hindi pa ito ang wakas, kaibigan. Hindi pa nilalabas ang lahat ng ebidensya. Pero ang tanong ngayon ay hindi na magsasalita ba si Kerwin. Ang tanong ay, kaya ba ng bansa ang katotohanan na sinasabi niya? Kung ang isang taong minsang kinatatakutan ngayon ay humaharap sa pinakamatas na hukuman ng mundo, anong ibig sabihin nito sa nakaraan nating lahat? Huwag kang kukurap, kaibigan, dahil sa mga susunod na araw, maaaring mabago ang kasaysayan. Gusto mo bang baliwalain ang boses ng isang testigong muntik ng patahimikin? O gusto mong malaman kung paano niya babaguhin ang kwento ng bansa? Abangan, kaibigan, dahil hindi pa tapos ang kwento. Pero ngayon pa lang, naku, sobrang lakas, sobrang bigat. Testigo ka lang to. Paano ba kaya ang buong katotohanan? Have mercy, O God. Deuteronomio 31 verse 6. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot ni manginig sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong si Yahweh ang sasama sa iyo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Sa harap ng takot, banta at kalaban, hinihikayat tayo ng ating Panginoon Diyos na maging matatag. Si Kerwin Espinosa ay isang dating masalimot na pangalan, ngunit ngayon ay tila tinatawag sa isang matinding hakbang ng pagtutuwid at pagkamit ng hustisya. Ang kanyang desisyon na tumistigo ay hindi biro, kaibigan. Ito'y laban sa isang malakas na pwersa, puno ng panganib at maaaring maging kapalit ang kanyang buhay. Ngunit sa Deuteronomio 31 verse 6, ang lakas ng loob ay hindi nagmumula sa sarili, kundi sa katiyakan na ang Diyos ay nasa tabi natin. At sa liwanag ng bagong tipan, makikita natin sa talatang ito ang anino ng ating Panginoon Kristo, ang katuparan ng katwiran ng ating Panginoon Diyos. Si Jesus ang tunay na hukom at tagapagtanggol. Siya rin ang nagpakita ng lakas ng loob sa harap ng kasamaan, kahirapan at kamatayan. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating kaligtasan, kaibigan. Kung may sinuman sa atin ang tinatawag na magsalita para sa katotohanan, gaya ni Kerwin, ito ay hindi dahil sa kagalingan ng ating sarili, kundi sa biyaya ng ating Panginoon Kristo na gumagabay, nagbibigay lakas at hindi nagpapabaya. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang Diyos ng katotohanan at hustisya. Sa gitna ng kaguluhan, takot at pagbabanta, Ikaw ang aming lakas at tagapagtanggol. Tulungan niyo po kaming tumindig para sa tama, magsalita para sa inaapi, at magpatuloy kahit mahirap. Katulad ni Kerwin, kung tinatawag mo kami upang tumistigo sa liwanag ng katotohanan, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, sapagkat alam namin Ikaw lang ang lagi naming kasama. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Pangdiyos, at tulungan niyo po kami na maging ilaw sa aming kapwa, na ang ilaw na ito ay bukat po sa inyo. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat sa mutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.